Ayan guys, dito tayo ulit sa pangalawang part 2 ng ating lolo na si Tatay Jesse Geronimo, na kung saan binalikan natin sila kasi sabi mo nga, kabalikan natin sila dahil yun yung mismo ang ating pangako, na kung saan nandito sila ngayon sa ilalim ng tulay dito sa crossing Bukawi, Bulacan. So kung matatagpuan, nandito si Tatay Jesse, ayun, nag-iisa. Balikan tingnan natin yung kanyang katayuan. Alright guys, samahan nyo ako at nandito si Tatay Jesse. Ayun. Ay Tatay Jesse, kamusta ka na? Ano nang balita sa'yo, Tatay? Opo. Pasensya ka na at medyo natagalan tayo ng pagbalik kasi nga nagkaroon tayo ng problema na hindi inaasahan. At the same time, sabi ko nga, para makita ka naman. Ayan guys, si Tatay Jesse nag-a-assist ng mga sasakyan dito sa Bukawi, sa crossing sa ilalim ng tulay. Ito yung kanyang pinagkakabuhayan. At the same time, nandito siya sa buong maghapon. Nandito yung kanyang source income, na kung saan dito lamang siya nag-aabang, babaka sakali, na kung saan pwede siyang kumita. Pero sa awa, tulong at biyaya ng Panginoon, at yun, malakas pa si Tatay Jesse Geronimo. Tatay, lingon ka dito, Tay. Ayun, para nakikita ka. Ayan, si Tatay Jesse guys. Titingnan. Tatay, ano ang ninyo? Ano ang inyong panawagan? Gusto ko yung pera talaga para araw-araw pagkakain ako eh. Walang pera talaga. Hirap talaga dito, tumal. Hirap talaga, ano tayo, no? Isang kapital ako, 30. Wala na, wala po pututin ka wala po pagkain na, gutom na ako eh. Dahil sa gabi na, ito kain. Napulag dito, may napapot eh. Napapot. Sabi ka sa akin, 5 piso, 2 piso. Wala na. Pag-ila bibigay niya ako sa akin. Okay lang sa akin yun. Ayan guys, sabi ni Tatay, sa maghapon niya dito, hindi siya kumikita ng maganda. Oo, wala nga eh. Swertihan na lang yung kanya, may magbigay sa ng 100, 50, 20. Pero kadalasan na kinikita ng matanda dito guys, 5 piso, 10 piso sa maghapon. Sa maghapon talagang kulang na kulang yun. Lalo na siyempre sa kanyang kalagayan. Wala siyang pamilya, wala siyang ibang inaasahan kundi sarili lang. Ito si Tatay Jesse guys, kung nakikita ninyo sa kalagayan niya, talagang nandito siya maghapon, araw-araw siya nandito, nag-aabang, baka sakali na sana tulungan din ng ating mga kababayan. And hopefully guys, matulungan po natin si Tatay Jesse Geronimo, na kung saan mabigyan natin siya ng konting ayuda. Opo. Ayan, Tatay Jesse, ano request mo, Tatay Jesse? Pila lang sa akin, ayuda. Pila lang, kailangan kong pila talaga. Pagkain namin na, araw-araw pagkain, bibili kumikat na lang. Sa kanila, sa magpila ako dito. Kaya nakagpila dito lang bibili sa mga pilahan niya. Mahalang doon na pilahan eh. 12 piso. Dito ka mga kusog yan. Isang takal. Wala na. Bibili kang bigat, kasi na. Bibili ka ulam, bibili ka sa isa, pulit ka, bibili ka na. Anong mamayang gabi na yun, bibili yung ulam. Sa maghapon, Tatay, magkano kinikita mo? Ako? Oo. Hanggang 50, 60. Maghapon yun, no? Birayan nyo guys, 50, 60 pesos. Yung kita niya sa buong maghapon. Pagamot nakatayo lang siya rito, pero mahirap pa rin yung kalagayan niya dahil nga wala siyang ibang inaasahan kundi dito lang sa kanilang maghahanap buhayan. Tatay, kung sakaling bibigyan ka ng pagkakataon, ano yung pinaka-request mo sa buhay? Request ko sa buhay? Oo, yung pinaka gusto mong balik-balikan sa buhay.
Ayun ko lang, ayun. Sabi mo sa akin nga, O, halimbawa, ano yung gusto mong mangyari kasalukuyan mula ngayon? pira nga, yung Ayun. kailangan ko, pupante nga, pira nga yung Ayun, sa no? atin. Sabi ni tatay talagang pera lang talaga. Matumal eh. Oo. Oo. Eh, Eh, araw-araw yan. Oo, tatay. Ito eh, araw-araw, dito kami palagi sa may... Minsan, yung mga ako, wala kami kuwanan. Minsan, may makulang yan. May lakal sa amin, naawa. Bibigyan kami maklo. Sinapay, cook, yun lang. Naawa sa akin yung tao yun sila. Sinapay, cook. Busog na ako. Awa sila sa akin. Ayun guys, ano sabi ni tatay, talagang walang-wala siya ngayon. Humihingi siya sa ating mga konting tulong. Na kung saan yung kinikita lamang niya dito, talagang hindi sapat. Kulang na kulang. Sabi nga niya, ang pinaka-request lang niya, no, pera. Pera lang talaga. Ayaw niya ng mga bagay na kung saan nagiging pabigat, pero ang hinihiling ni tatay, pera lang talaga. So sa mga team puso natin dyan, team Kalinga, kung sakasakaling mayroon tayong mga mabibigyan ng konting tulong sa taong ito, si Tatay Jesse Geronimo. Ayan guys, ano, tulungan natin na bigyan natin siya ng konting ayuda. Na kung saan, ayan, Tatay Jesse, wala na pamilya, wala na siyang ibang inaasahan kundi sarili na lang niya. So hopefully makita natin yung kalagayan pa niya as soon as possible dito sa kanyang ginagawa sa pagpapark dito araw-araw sa crossing ng Bukawi, Bulacan. Papark ako para kakain ako. At dito ay nag-decide na ako na isama si tatay sa isang karinderya na para kumain dahil mula umaga hanggang alas 2:30 ng hapon hindi pa siya kumakain sa sandaling iyan. Kaya naman sinama ko siya para kaming dalawa mismo magkaroon ng bonding upang nasa gayon makakain na rin siya sa sandaling ito. Hi guys, ang muling hapon na naman at siyempre dito tayo ngayon. Kasama natin siyempre ang ating Vida Man, not that Vida Man. Siyempre si Tatay Jesse Geronimo na kung saan ito kasama natin siya nagmimerienda sa kulukuyan na wala pang naman siya ng kanyang sikmura. Nagamat nakita na, sabi ko nga sa inyo, part 2 is part 2. At the same time, habang nandito tayo kasama natin si Tatay Jesse, ayan kumakain. Tatay Jesse, shoutout sa iyo dyan, Tatay Jesse. Oo. Yeah. Ayun ang pinakagwapo Tatay Jesse. Kita niya, gutom na gutom na. Kain ka lang dyan, Tay. Kain muna ako gutom na ako Ayun. Tatay! Oh. Yeah. Tingisa tayo. Ayan o. Ikalawa pa tayo dyan. Kain ka lang. Oh, Tay. Okay. O ba? Oh. Ayan guys, ano, ngayon palang maghahapunan si Tatay Jesse. Ay maghahapunan, manananghalian pala, sorry. Manananghalian. Sabi nga niya kanina, wala pa siyang kita. Nagpapakasakali siya na kung saan sana may tumulong, may magbigay ng tulong. In the same time, kasama natin si Tatay, wala yung isang nating bida si Tatay Rodolfo na kung saan malis, hindi natin siya natsyempohan. Ang natsyempohan lang natin dito ngayon guys, si Tatay Jesse. Ito kami ngayon dito kumakain dahil sabi ko nga hindi pa nanananghalian o nag-aalmusal si Tatay Jesse na kung saan guys. Ito yung pamamaraan natin na makatulong sa matandang ito si Tatay Jesse na kung saan mapagbibigay tayo ng konting tulong sa kanya. Sabi ko nga, part 2 and last day ng ating
vlog kay Tatay Jesse. Mabigyan natin siya ng konting ayuda. In the same time, sabi ko nga tatay, no? Ito yung part 2, meron pa tayong part 3. Oo, meron. Ayun, Tatay Jesse, ano? Ayun ka lang, Tatay Jesse. Ano bang masasabi mo sa sandaling ito, Tatay Jesse? Sila kailangan ko eh. Wala, ano, bibigyan kami kasi kuwan, pagkain, wala ko, batin yun. May ulat, may pera na. Ayan guys, ano? Sabi ni Tatay Jesse, kailangan niya talaga ng pagkain, kailangan niya talaga ng pera. Ano na, siyempre sa kanyang kalagayan, wala siyang pamilya, wala siyang ibang inaasahan, kundi yung trabaho niya doon sa ilalim ng tulay, pagpapart ng mga sasakyan. Bagamat hindi man ganun kalaki yung kanyang kinikita, in the same time, sana matulungan natin si Tatay Jesse sa sandaling ito, nakasama ang ating team. O nga pala guys, Kuya Dan, Charity Vlog. Ito ang ating bida man si Tatay Jesse. Kain ka lang tayo, ha? Oo. Marami yan tayo. Wala may iya. Kamaya yun. Wala ako eh. Wala ako sa'yo eh. May napakita natin tayo eh. Oo nga eh. Gutom na din ako tayo eh. At ito pa rin. Galing ka sa inyo. Ay, malapit. Tagalitan na talaga ako tayo. Taga-Bukawi din ako. Eh sabi ko nga sa'yo, hindi ko kayo napuntahan dahil sumakit nga yung aking balaka. Tama yun. Ayun guys, ano, pera lamang yung hinihingi ni Tatay Jesse para pang araw-araw niya. Oo, araw-araw pagkain yan. Na kung saan hindi siya naghahangat ng malaki, hindi siya naghahangat ng sobra. Basta meron lang siyang panggastos. Okay na yun. Ayaw guys, ano, makatulong lang sa ating mga lolo't lola, sa mga disabled. Matutulungan natin si Tatay Jesse. Mabibigyan sa atin siya ng konting ayuda. Patulong at biyaya ng Panginoon. Ay lang ang kain tayo. Oo. Pwede sa ano, katapusan tayo, may ayuda darating sa inyo. Opo eh. Teka ng Marso eh, katapusan. Ito katapusan na to. Oo, Marso. Sabi sa inyo. Sabi niya sa dito daw sa bahay daw nila kuha. Hindi talaga yun? Eh. Kung alam niyo yung bahay ni Boy Cruz, puntahan nyo. Alam ko dito sa Bangbang yun eh. Hindi eh. Boy Cruz. Sabi niya sa bahay ni Bultos daw yung bibigay ng pira. Sabi nila sa munisipyo. Ang munisipyo tatay yung... Oo, munisipyo talaga yun. Sa munisipyo yung kuhaan ng tatay. Para at least kahit paano. Nabigyan kayo ng ayuda. Punta ka doon? Oo. Oo. Makikita tayo. Makita mo ako doon tayo. Oo. Ilalagay ka sa screen ha. Oo, sige. Yung pala eh. Ikaw ang ano doon tatay, bida. Kailangan lagi ka naka-smile. Oo, siyempre. Sabi nga ng mga viewers natin, asan ba kasi Tatay Jesse? Parang walang problema, parang hindi matanda. Ilan taon na ba tatay? Ha? 52? 52. Kaya si Tatay Jesse, no? Si Tatay Jesse Herrero, is 64 na. Sa kanyang edad, pero kita nyo naman malakas pa, pero nakikita nyo naman Ay, hindi ka mapunta sa'yo sa problema eh. Problema ka eh. Dahil na ka natatanda. Oo. Ikaw yan tatay, no? Oo. Ikaw problema, pinitip. Problema ka yan eh. Oo. Tatanda ka agad yan. Yun. Sabi nga kapag... Ay, problema ka, walang kang pera. Pahala na. Problema mo yun. Pera mo eh. Pagkain, wala. Isip mo.
Tay, kung sakasakaling ano yung mahihiling mo sa buhay mo? Sa buong buhay mo? Kung bibigyan ka ng pagkakataon, ano yung gusto mong hilingin? May bahay ka, nagkakasipira. Oo. Wala akong bahay eh. May pakupa ka, wala akong pakupa. Bahay gusto ko. Ayan Team Kalingap. Sabi ni Tatay Jesse, hindi naman siya naghahangad ng sobra eh. Ang hinihiling lang niya, magkaroon lang siya ng income. Yung may makakatulong siya. Yung meron din siyang mauuwi. Magamat guys, wala nang family si Tatay Jesse. Wala na siyang ibang inaasahan kundi sarili na lamang niya. Pero dito lamang siya sa Bukawi inuuwian. Hindi ko alam kung ang kanyang inuuwian wala na rin pala, sabi niya. So, ito si Tatay Jesse kumakatok sa ating puso. Humihingi ng tulong. Palabon niya ako. Yes. Palabon niya ako. Oo. Yung saan ko natulog, pwede. Hindi ako ka mga kapitala po, mabahaw na. Walang buligo. Sabi ko nga, tama ko. Naligo ko ha. Kaya hindi ko kaya na. Palaboy kami, wala bahay. Wala pa yung upahan. Wala yung bahay, wala nang kaya. Ayun guys, sabi nga niya wala siyang trabaho, wala siyang stable na hanap buhay, wala din siyang ipon, wala din siyang pamilya, wala din siyang bahay. So guys, kung naririnig niyo man yung aking sinasabi, kumakatok tayo sa puso ng bawat isa na kung saan matulungan natin si Tatay Jesse sa sandaling ito. Hindi lamang sa ano man yung kaya nating ibigay, kundi yung talagang taos puso natin ibibigay mula sa kay Tatay Jesse. Yung isa guys, hindi natin nakita hindi natin nakita si Tatay Rodolfo. Bagamat magkasama lamang sila dito sa isang lugar, hindi natin siya na-tempohan dahil nga meron siyang pinuntahan yata. Pero in the same time, kasama natin si Tatay Jesse, ito kumakain kami ng lugaw. Ayan. Ayan Sabi nga niya, hindi pa siya nananangalian o nag-aalmusal. Gutom na ako. Ito na si Tatay Jesse. Sa mga gusto magpaabot ng tulong guys, sabi nga ni Tatay Jesse, hindi man malaki ang kanyang hinihingi. Yung meron man lang siya matatanggap mula sa atin. Hindi ko matutulog ko na, may bahay na po. Yung hinihiling niya ni Tatay Jesse sa simpleng buhay lang niya, yung magkaroon siya ng sarili niyang bahay. Guys, tulungan natin itong taong ito. Bagamat wala ng pamilya, wala na siyang iba kang inaasahan, kundi sarili na lang niya. Pero ito siya ngayon, ngayon pa lamang siya maghahapunan. Sandaling ito, merienda na to dati, di ba? Hindi na po. Oo. Iwat ko kawalan pa kaya. Nagtatatayan lang dito. Tay, Ito nga ako.